Hello. Ngayon, basic basic tutorial kung paano mag-check ng langis at ATF, automatic transmission fluid, kung nasa tamang level at condition. Ngayon, una, naka-off muna yung makina. Check natin ng mano-mano yung condition ng ATF. Ito nga pala yung para sa transmission. Yan, ito yung dipstick nya. Ito yung para sa engine oil dipstick. Tingnan muna natin ito. Yan. Meron siyang safety lock. Ito yung safety lock nya. Yan. Ito. Angat mo lang yan. Angat. Yan. Angat. Hugot. Yan. Una. Mano-mano. Condition. Hindi ko makita. Ito. Yun. Pula pa. Okay pa yung condition. Amayin natin. Amoy fluid. Ang indication ng sunog ang clutch ng automatic transmission. Pag yung langis nagiging brown tapos parang black na brown, tapos amoyin nyo, nagiging amoy clutch, yung parang amoy preno, sunog na yan. Pero ito okay pa. Yan, okay ang langis. Mamaya i-check natin yung tamang level kung paano mag-check. Okay, i-check ko muna din yung langis ng makina. Yan. Condition. Sana. Hirap. Medyo kailangan ng palitan. Pero okay pa siya. Ano lang, para sa akin mga 1 buwan pa to. Okay, mamaya ano natin yung level. Balik natin para ma-check natin yung level. Proper checking. Pag-check ng automatic transmission, dapat painitin nyo ang ang langis. Start natin. Start. Ganda pa ng andar no? Ngayon kailangan natin
ngayon, kailangan nating i-cambio ito sa lahat ng gear. Reverse. Yan, hayaan mong mag-circulate yung langis. Neutral. Drive. Second. Low. Balik sa second. Balik sa drive. Balik sa neutral. Pwede ka mag-check ng langis sa neutral habang umaandar. Neutral o parking. Tayo mag-check tayo sa neutral. Dapat safe kayo ha, kasi ang transmission automatic, kahit hindi mo i-press to, pag nagalaw ng bata, yan natin mo ha. Umano siya. Ang pinaka safe dito sa park ka, kahit magagalaw ng bata, hindi siya ano. Pero ako lang naman mag-isa, dapat yung parking mo engage na engage. Okay, safety. Baba tayo, check natin yung langis. Dito na tayo. Yan, kunin ko to na. Ito yung langis, hindi mo makita. Punas. Tapos balik dito. Yan. Tapos hugot ulit. Bago natin i-check yung langis, kung ano yung level niya. Malinaw. Minit kamay. Kita nyo po. Yan. Nasa ano siya? Nasa cold. Ano pa to? Medyo malamig pa, kaya tama lang yung level niya. Ito. Dito siya. Dito yung pangalawang butas. Cold yan. Ngayon, pag kung tinatakbo nyo ng siguro mga 10 minutes kayong tatakbo, pupunta sa hot yan. Yan. Ang fluid mag-e-expand, tataas, pupunta dito sa edge. Normal yon. Normal. Kung kulang, magdagdag. Take note ha, hindi pwedeng sobra. Kasi pag sobra, mapupwersa yung mga oil seal natin. Magkakaroon ng overheating. So sobra yung langis, pupwersa yung mga oil seal. Doon nagkakaroon ng pag-uumpisa ng leak. Kakaroon kayo ng ship shock. Ganun. Yan. 4 na butas na yan. Unang andar, dito mag-add kayo, papuntay nyo hanggang dito sa cold. Itong C yan, C. Ito H. Kahit dito naman sa gitna, walang problema. Pag nag-ano kayo, sumubra ng konti, tataas yan hanggang H. Yan. Kaya ito, tama to. Wala pang 5 minutes naman itong umaandar. Nasa C, cold yun. Ito hot, H. Okay na? Yan. Tama yan. Yan po siya. Pinunasan ko. Yan. Makikita nyo yung C tsaka H. Yan. Medyo malabo lang. Cold. Sa checking.
bagong palit, cambio, lahat ng gear, tapos neutral. Yan, check kayo. Neutral lang at park kayo pwedeng mag-check. Kasi ang fluid niyan hindi nagsisirculate. Pag nag-check kayo sa drive, L, second, or sa reverse, hindi nyo makukuha yung tamang fluid level. Kasi ang fluid niyan nandun sa piston, nagsisirculate siya. Nandun sa piston nung nung bawat gear, kung anong gear yun. Okay? Ang pag-check naman ng engine oil, kailangan paandirin nyo ang makina. Huwag kayong nag-check ng malamig. Kasi bakit? Yung viscosity niya, di ba malamig, medyo siya, malapot. Hindi yun ang tama. Mag-check kayo ng langis, yung mainit ang makina, or paandarin nyo ng kahit mga 5 minutes, okay na yun. Off, tapos check. Ito, umandar na to ng sobra sa 5 minutes, mainit na yung makina, pwede ko nang i-check. Kaya ito yan. Punas muna. Yan. Punas muna. Kasi umandar yung makina, hindi mo makukuha yung po. Ngayon po, napunasan ko na. Ngayon, yan. Malinis na. Isaksak natin po. Yan. Hanggang sagad. Tapos hugot. Yan. Yun ang pag-check. Ngayon tayo magtitingin. Ito ang langis. Nasa gitna po siya ng malapit dito. Ito po. Yan. Tama po siya. Huwag bababa, huwag sosobra. Pag mababa, magkukos din ng overheating. Pag mataas, magkukos din ng overheating. Bakit? Pag sobrang mataas, ngayon, dapat ang langis dadaan lang sa pump, oil pump, para ma-distribute niya lahat ng langis sa mga mekanismo ng makina. Ngayon, kung marami yung langis, kakayo rin siya ng crankshaft, magkakaroon ng bubbles. Hindi pwedeng magkaroon ng bubbles yung langis. Kakaroon ka ng overheating. Yan ang technical dyan. Ngayon naman, pag siyempre, pag mababa, siyempre, hindi enough yung langis na kasi ang langis, niyan, ang trabaho niyan, magpalamig din. Kasi kung walang langis, iinit, wala siyang lubrication. Iinit yung friction ba. Yan ang trabaho ng langis. Isa yan sa mga trabaho ng langis. At 5 ang karakteristik ng langis. Nakalimutan ko na yung iba. Pero isa ang sa karakteristik ng langis ang pagpapalamig ng makina. Lubrication, cooling, shield, ano pa ba? May dalawa pa research ko na lang. Okay? Yun lang po. Thank you.